Purihin at sambahin natin ang ating dakilang Diyos. Bagamat hindi tayo sama-sama physically, pero spiritually at sa katotohanan, tayo ay magkasama-sama muli upang purihin at sambahin natin ang ating Diyos. Akin basahin sa ilang verses sa Isaiah 35. At ang sabi sa salita ng Diyos, ang ilang at ang tuyong lupa ay magagalak, at ang disyerto ay magagalak, at mamumulaklak gaya ng rosas. Ito ay mamumulaklak ng sagana at magsasaya na may kagalakan at awitan. Ngunit ito'y para sa kanya na lumalakad sa daang iyon, at ang mga hangal ay hindi maliligaw roon. Hindi magkakaroon ng leon doon o sasama man doon ang anumang mabangis na hayop. Hindi sila matatagpuan doon, kundi ang mga tinubos at nila ay lalakad doon. At pang mga tinubos ng Panginoon ay magbabalik at darating sa Sion na nag-aawitan. Walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga taulo. Sila ay magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kalungkutan at pagbubuntong hininga ay maglalaho. Purihin natin ang ating Diyos. Tunay nga po ang aming Diyos na kayo ay dakila at banal. At sa paglapit namin sa iyo ay humihingi na kami ng kapatawaran sa anumang kasalanan at pagkukulang na amin pong nagawa sa iyo, aming Diyos. Patawarin niyo po kami upang kami ay maging karapat-dapat na makalapit sa iyong banal na harapan. Yes, aming Diyos, ihanda mo din po ang aming mga puso at kaluluwa at kaisipan sa aming pananambahan ngayon. At sa pangunguna din po ng music team, ay gabayin niyo po kami na magpahayag po kami ng pagsamba at paglulhati sa iyong dakilang pangalan na aming Diyos. Purihin ka po at sambahin ka po namin aming Diyos. Ganun din po aming Diyos sa pagpapahayag din po ng aming pastor. Gamitin po siya. Bigyan po siya, Panginoon, ng talino at kaisipan na nanggagaling lamang sa inyo upang ipahayag ang inyong salita sa amin, Panginoon. At ihanda mo nga po ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang mapakinggan ng maayos ang iyong mga salita na gusto niyo pong ipaabot sa amin sa oras po na ito. Purihin ka at sambahin ka po, kayo aming Diyos. At sa aming pananambahan po ngayon ay nialay po namin sa iyo. Naway ang iyong presensya ay makamtan po namin sa aming pananambahan po sa oras po na ito. Aming Diyos, purihin ka po namin at dakilain ka po namin. At ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ng Panginoon naming Jesus. Amen. Atin pong sambahin ang ating Diyos sa pamagitan ng sama-samang pag-awit ng papuri. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinubo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inialay, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos, tayo'y magkatwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay, tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, sasalang sa ating
sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay tinubos niya tayo. Bawat kaloob niya'y dakilang tunay, lalo na ang dulot na kaligtasan. Ligayang ganap ang matatamasa, kung si Kristo ay atin ang makita. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo magkatwaan. Lapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay tinubos niya tayo. Tunay nga na may galak sa puso ang maglingkod kay Kristo. Maligaya ang kay Kristo, malingkod at manangan. May papuri ka sa puso, bawat oras at araw. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawid. Maligaya ang kay Kristo, kahit sa karamdaman. Kalwa'y napapaawit, awit ng kalangitan. Maligaya ang kay Kristo, kahit na nag-iisa. Si Jesus ang kaugnayaw, di ako mangangamba. Maligaya ang kay Kristo, kahit sa kadiliman. Dahil narito ang lihim, si Jesus ang siyang ilaw. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawid. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawid. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di Magandang umaga sa lahat na sumali dito sa ating virtual worship service. Tayo ay manalangin. Ama namin na nasa kalangitan, kami ay dumudulog sa iyong harapan para itaas sa iyo, Panginoon, ang ating mensahe sa iyong salita. Gabayan mo, Panginoon, ang iyong tigapagsalita at may pamahagi ang inyong kalooban sa iyong mga tauhan at iyong mga anak. Panginoon, gabayan mo
ang iyong tigapagsalita at mabigyan ka ng parangal. Panginoon, gabayan mo ako at ang kagustuhan mo lang, ang kalooban mo lang, Panginoon, ang aking bibig kasin. Panginoon, tinataas din ko din sa inyo ang lahat ng mga nakikinig. Buksan mo ang kanilang kaisipan, buksan mo ang kanilang puso para, Panginoon, ang gusto mong mensahe na ipamahagi sa kanila ay manahan sa kanilang mga puso at ito ay magbunga ng bunga na walang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, kumusta ang inyong paglilingkod sa Diyos? Ang paglilingkod ba ninyo ay para mabigyan parangal ang Diyos? O ang paglilingkod ba ninyo ay para kayo ay mabigyan ng parangal? Mga kapatid, suriin ang ating mga sarili at alamin sa tulong ng banal na Espiritu ang motibo ng ating paglilingkod. Ngayong umaga, ipagpatuloy natin na pag-aaralan ng Matthew. Noong isang linggo, ang pinag-aralan natin ay chapter 19. At ngayong umaga, ang pag-aaralan naman natin ay Matthew 20. At ang tuon ng ating pag-aaral ay sa verses 17 to 18. Pag-aaralan natin ang tunay at hindi tunay na paglilingkod sa Diyos ayon kay Kristo Jesus. Mahalaga na malaman natin ang tunay na paglilingkod ayon kay Kristo Jesus para hindi tayo matisod at magkasala at manatiling nasa kanyang pag-aaruga. Pag-aaralan natin maigi ang mga katuruan ni Kristo. Huwag nating gayain ang mga kamalian na ipinakita at ginawa ng kanyang mga disipulo. Samahan ninyo ako na basahin ang Matthew 20, 17 to 28. Verse 17. Samantalang umahaon si Jesus, ay bukod niyang isinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito, magsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa pangapangulong saserdote at sa mga eskribo at kanilang hahatulan siya'y patayin. At ibibigay siya sa mga hentil upang siya'y kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus. At sa 3 araw siya ay ibabangon. Verse 20. Nang magkaayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedee, nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hiniling isang bagay sa kanya. Verse 29. Sinabi niya sa kanya, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo ang itong aking 2 anak ay magsiupo, ang isa sa inyong kanan at ang isa ay sa iyong kaliwa, sa inyong kaharian. Verse 22. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inumin ninyo ang sarong malapit ng aking inumin? Sa kanya'y sinabi niya, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohanang iinumin ninyo ang aking saro? Datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang magbibigay. Datapwat, yaon ay para sa kanila na mga pinaghandaan ng aking Ama. At nang narinig ito ng 10, ay nagagalit laban sa 2 magkapatid. Datapwat, sila ay pinalapit ni Jesus sa kanila at sinabi, nalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagpapanginoon sa kanila
at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sinumang mag-ibig at dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sinumang maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang maglingkod, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pagtubos sa marami. Purihin ang salita ng Diyos. Ang ating mungkahi ay alamin ang tunay at hindi tunay na paglilingkod sa Diyos para sa gabay ng Espiritu. At ano ang mga ito? Ang una nating point, ang paglilingkod ni Kristo Jesus ay hahantong sa kanyang pagkapako at pagkamatay sa cross. Ito ay tukoy sa verses 17 to 19. At babasahin ko. Samantalang umaahon si Jesus, ay bukod niyang isinama ang 12 alagad at sa daay sinabi niya sa kanila, narito, magsiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskribo at kanilang hahatulan siya ay papatayin. At ibibigay siya sa mga hintil upang siya ay kanilang alimurahin at hampasin at ipako sa krus at sa ikatlong araw siya ay babangon. Ito ang pangalawang beses sa Matthew na sinabi ni Kristo Jesus sa kanyang mga disipulo na siya ay pupunta sa Jerusalem upang magdusa at patayin ng mga namumuno ng mga Hudyo sa pamamagitan ng pagpako sa krus, ngunit mabuhay muli sa ikatlong araw. Ang una ay sa Matthew 16:21. Dito umalma si Peter at sinabi kay Jesus na hindi niya papayagan na gawin sa kanya nito. Ngunit pinagsabihan ni Jesus si Peter na huwag niyang hahadlangan ang kalooban ng Diyos. Si Jesus nga ay tunay na maglilingkod sa Diyos. Sa panahon na iyon, ang kanyang isusuko ang sariling buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos para mailigtas ang kanyang mga pinili bago pa inilalang ng mundo. Bagamat ang pinili ng Diyos ay makasalanan at patay sa Espiritu, sa kanilang pagkapanganak, sila ay kanyang hahanapin at ililigtas sa kasalanan, bubuhayin muli, bigyan ng buhay na walang hanggan, ililipat sa kaharian ng Diyos at alagaan sa kanilang ikabubuti. Nagkatotoo nga, malaman natin sa Biblia na si Jesus ay inakusahan ng mga namumuno ng mga Hudyo. Siya ay hinatulan, pinarusahan, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Totoo din na sa pangatlong araw, siya ay nabuhay muli. Ang katunayan na siya ay nabuhay ay nagkawalang laman ang kanyang libingan. Maraming tao ang nakakita sa kanya pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Totoo din na siya ay umakyat sa kalangitan at ito ay nasaksihan ng mga disipulo. Dahil lahat ng kanyang sinabi na mangyari ay nangyari nga, tayo ay naniniwala na rin na gagawin niya ang lahat ng kanyang ipinangako bilang tunay na tapat na maglilingkod. Tunay nga mga kapatid, magtiwala tayo ng lubusan sa katapatan ni Kristo Jesus. Siya ay makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang kagustuhan, lalo ang kanyang mga pangako.
Siya ay matapat. Gagawin niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Purihin ang ating Panginoong Hesus. Ating gagayahin si Kristo Jesus sa kanyang katapatan sa paglilingkod katulad ng nakasulat sa salita ng Diyos sa Philippians chapter 2 verse 11 at ating babasahin. Verse 1. Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ng buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusan ninyong ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng isang kaisipan. Mabuklod kayo sa isang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gumawa ng anumang dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyo higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang napakanan ng iba at hindi lamang ang isa sa inyong sarili. Naway, magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Verse 6. Kahit siya ay likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay naging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Verse 11. Para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay Panginoon. Tunay nga, mga kapatid, gawin nating modelo ang paglilingkod ni Kristo Jesus. Huwag tularan ang kaisipan at patuntunan ng dalawang magkapatid na disipulo na sina John at James noong nasa lupa pa si Jesus. At matanong natin, bakit? Ano nga ba ang kaisipan ng magkapatid na disipulo na sina John at James at kanilang mga ina? Ito ang paksa ng pangalawang ating punto. Ang paglilingkod na ipinakita ng magkapatid na sina John at James ay makasarili. Ito ay tukoy sa talatang 20 and 21. At aking babasahin. Verse 20. Na magkagayoy, lumapit sa kanya ang ina ng mga anak na lalaki ni Zebedeo. Nakasama ang kanyang mga anak na lalaki na siya'y sinamba at may hininging isang bagay sa kanya. Ang sinabi niya sa kanila, ano ang ibig mo? Sinabi niya sa kanya, ipag-utos mo ang itong aking mga dalawang anak ay magsiupo at isa sa inyong kanan at isa sa inyong kaliwa, sa inyong kaharian. Lumapit kay Jesus ang ina, ang mga anak na lalaki ni Zebedeo. At sino naman ang Zebedeo? Si Zebedeo ay isang mangingisda sa Capernaum sa Galilee.
Siya ay may kakayahan sa buhay. May-ari siya ng nawalang bangka na pangingisda at meron siyang mga empleyado. Siya ay ama nina John at James, 2 sa 12 disipulo ni Jesus. Ang asawa na ina ni John at James ay si Salome. At sino naman ang si Salome? Si Salome ay kapatid ni Maria na ina ni Jesus. Kaya, si John at James ay pinsan ni Jesus. Sila ay malapit na kamag-anak ni Jesus. Naisip ko lang, hindi nakasulat ito sa Biblia, kuro-kuro ko lamang. Dahil ang pamilya ni Salome ay malapit na kamag-anak ni Jesus, malakas ang loob nila na lumapit kay Kristo, lumuhod at humingi ng pabor. At hindi lang ngayon na mahalaga ang kakilala na may posisyon. Noong kapanahon na Jesus ay usad na rin pala ang kahalagaan kung sino ang kakilala at kamag-anak. Ang kasabihan nga ng English, what is important is whom you know, not what you know. Ito rin ay umiiral na rin pala sa Israel 2,000 years nang nakakalipas. Balik sa ating talata. Tinanong ni Jesus sa ina kung ano ang bagay na hihingi niya. Hiningi ni Salome kay Jesus na sa paghahari ni Jesus ay ipag-utos na ilukluk ang kanyang 2 anak na si Juan at James, isa sa kanyang kanan at isa naman sa kanyang kaliwa. Hiningi niya kay Jesus na ang kanyang mga 2 anak bilang pinsan ni Jesus ay gawing magiging kanang kamay at kaliwang kamay. Hiningi ng ina na bigyan ang kanyang 2 anak ng mataas na katungkulan at kapangyarihan sa kaharian na itatag ni Kristo. Hanggang sa panahon na yon, hindi pa nila naintindihan ang tunay na paghahari ni Jesus. Ang pagkaintindi ng mga disipulo ay si Jesus ay magiging physical na hari ng Juda na katulad ni Haring David. At noong inihayag ni Jesus, napupunta sila sa Jerusalem, marahil ang kanilang pagkaintindi ay uupo na si Kristo bilang physical na hari ng Hudyo at ipalaya sila sa malupit na pamumuno ng Romano. Kaya naman, hiningi ni Salome kay Jesus na gawing kanan at kaliwang kanan ni Jesus ang kanyang 2 anak na sina John at James na makapangyarihan sa kanyang kaharian. Natural naman, sa isang makamundong ina, nahangarin na kanyang mga anak ay matagumpay at makapangyarihan at kilala sa lipunan. Ito ay magbibigay sa mga makamundong magulang ang pagmamalaki, pagmataos ng noo. Ngunit, ang itinuro ni Jesus ay pagmakumbaba sa kanyang kaharian. At ito ay paksa ng ating pangatlong punto. Ang paglilingkod na tunay ay itinuro ni Kristo sa mga disipulo. Ito ay tukoy sa verses 22 at 23. Ang paghahangad ng kapangyarihan sa pansariling kapakanan ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Basahin natin ito sa verses 22. Ito ang sinasabi. Ngunit, sumagot si Kristo at sinabi,
hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangyayari bagang inumin ninyo ang sarong malapit ng aking inumin? Sa kanya'y sinabi niya, mangyayari. Sinabi niya sa kanila, katotohanan, iinumin ninyo ang aking saro, datapwat ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang magbibigay, datapwat yaon ay para sa kanila ng mga pinaghandaan ng aking Ama. Inahayag ni Jesus sa dalawang magkapatid at kanilang ina na hindi nila nalalaman ang kanilang hinihingi. Hindi nila naintindihan ang tunay na kaharian ng Diyos na pamumunuan ni Kristo Jesus. Tinanong kina John at James kung maaari nilang inumin ang saro na kanyang iinumin. Ang saro na ito ay ang kanyang pagdurusa at pagkamatay sa kamay ng tao. Maari na hindi rin nila naintindihan sa panahon na iyon kung ano ang kahulugan ng saro na iinumin ni Jesus. Ang sagot nila ay oo, mangyayari. At nagkatotoo nga na nagdusa sina John at James dahil sa pananampalataya kay Kristo. Si James ay pinigutan ng ulo at siya ay namatay sa pamamagitan ng espada ni Herod dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Si John naman ay ikinulong at pinarusahan sa kautusan ng mga namumuno sa Hudyo. Itinapon siya sa isla ng Patmos ni Domitian at inilublob sa kumukulong langis. Ngunit nakasurvive naman siya. Sila ay nagdusa sa halip na kasaganaan at kapangyarihan na kanilang hinuhingi kay Kristo Jesus. Sinabi sa kanila at sa ating lahat na hindi sa kanyang kapangyarihan kung sino ang mamumuno sa kaharian ng Diyos. Ito ay plano na ng Diyos kung sino ang mamumuno sa kanyang kaharian at hindi na ito ay magbabago. At narinig ang ibang 10 disipulo ang ginawa ni John at James na isinusulong ang kanilang pansariling kapakanan. Sila ay nagalit sa dalawa. Ito ay tukoy sa verse 24. Ang sabi, at nang narinig ito ng 10 ay nagalit laban sa dalawang magkapatid. Nakita ng 10 alagad ang makasariling ugali ni John at James. Sila ay nagalit. Marahil ay sabi din nila, ay paano naman kami? At sila ay siguro ay mayroong pagkainggit at sila ay hindi kamag-anak ni Hesus Kristo. Ngunit sa gitna ng alitan ng mga disipulo, pinalapit muli sila ni Jesus sa kanya at pinangaralan sila muli. Ito ay tiukoy ng verse 25. Verse 25, datapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, nalalaman ninyo ang mga pinuno ng mga Hentil ay nangapanginoon sa kanila at ang kanilang mga dakila ay magsisigamit ng kapamalahan sa kanila. Ngunit sa inyo, hindi magkakagayon, kundi
ang sinumang mag-ibig at dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Verse 27, at sinong mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Verse 28, gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi maparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay ng pangtubos sa marami. Noong nagkaroon ng alitan ng mga disipulo dahil sa makasariling paghingi ni John at James sa kanilang sarili na special na pabor kay Kristo Jesus, inipon muli ni Kristo Jesus ang lahat ng kanyang 12 disipulo at muling pinangaralan sila. Parang ito ay parating mapayapa ang kanilang relasyon. At ano naman ang aral na itinuro ni Kristo Jesus sa kanila? Ipinangaral sa kanila ang ilang mga katangian ng paglilingkod sa kaharian ng Diyos na taliwas sa paglilingkod ng mundo. Ang una, sa kamunduan, ang mga namumuno ay pinaglilingkuran ng kanilang mga at pinagsisilbihan ng kanilang mga sinasakupan. Ang mga sinasakupan ay tigabitbit ng bag, tigabukas ng pintuan, tigaabot ng anumang pangangailangan, mas kung naman ay meron silang kakayang gawin ito. Ang mga namumuno ay niinuutusan ang kanilang pinamumunuan para sa kapakanan ng mga namumuno. Sa mga makamundo na namumuno, ang mga amo malupit sa kanilang pinamumunuan. Kunting kamali ay minumura at pinagagalitan at kung minsan ay sinasaktan pa. Naihayag sa ating mga balita na marami sa ating mga kababayan na OFW sa ibang bansa ay sinasaktan, binubuhusan ng mainit na tubig at marami pang uri ng pananakit. At hindi lang sa ibang bansa, marami din sa ating mga amo dito sa ating bansa ay nananakit din sa kanilang mga katulong. Ngunit, itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo at lahat ng na alagad ng Diyos, kasama tayo na mga Kristiyano ay hindi katulad ng kamunduan. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo, kasama tayo na mga Kristiyano na kung sino man ang gustong mamuno, siya ay maglingkod sa kanyang pinamumunuan. Kung sino ang gustong manguna, siya ay sa huli. Mahirap sundin, mahirap gawin. Sa sarili ay mahirap. Ngunit, sa gabay ng banal na Espiritu, ay kaya niyang gawin ng sinuman. Noong pumunta si Kristo dito sa mundo, ito ay kanyang ginawa. Tularan natin si Kristo na pumarito sa mundo na maglingkod sa halip na paglingkuran. Ito ay tugon sa verse 28. Gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi maparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pagtubos ng marami. Si Kristo Jesus
ay Diyos, hari ng mga hari, amo ng mga amo, na nakatira sa katangian ay sa kalangitan, ay naparito sa mundo upang maglingkod at hindi paglingkuran. Totoo naman, siya ay nagpakain, hindi siya pinakain. Siya ay nagproduce ng pambayad ng buwis, hindi siya humingi ng pambayad. Hindi siya ay nagpagaling ng mga may sakit at kapinsanan, hindi siya pinagaling. Siya ay nagpalaya ng mga tao ng demonyo, hindi siya pinalaya ng demonyo. Sarili niyang kinayanan ang pagpapahirap sa kanya hanggang pagpako at pagkamatay sa krus. Tunay nga, si Kristo Jesus ay Diyos, ay naglingkod dito sa mundo, hindi siya ay pinaglingkuran. Ang ituduro ng Panginoon sa mga disipulo ay para din sa atin. Tayo ay maglingkod sa isa't isa. Ang mga namumuno ay maglingkod sa mga pinamumunuan. At ang mga pinamumunuan ay maglingkod din sa mga namumuno sa kaibubuti ng lahat para sa kailuluwalhati ng Diyos. Magtulungan tayo ng isa't isa sa kabutihan ng isa't isa. Sa pagtatapos, ano ang natutunan natin ngayong umaga? Natutunan natin ang tama at hindi tamang paglilingkod. At ano ang mga ito? Ang una, ang paglilingkod ni Kristo Jesus ay hahantong sa kanyang pagkapako at kamatayan sa krus. Pangalawa, ang paglilingkod na magbibigay ng pangsariling karangalan ito ay mali. Pangatlo, ang paglilingkod ng tunay ay ang katuruan ni Kristo Jesus. Kung sino ang gustong mamuno, siya ay maglilingkod. Kung sino ang gustong manguna, siya ay huli. Si Kristo ay pumarito sa mundo na maglingkod sa halip na paglingkuran. Mga kapatid, mga anak, mga apo, tayong lahat ay tinawag na maglingkod. Dapat tayo ay maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa isa't isa. Sa ating paglilingkod, tiyakin sa gabay ng Espiritu Santo na ang ating paglilingkod ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi para sa ating sariling kaluwalhatian, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Sundin ang halimbawa ni Kristo Jesus para hindi tayo magkamali. Tayo ay manalangin. Aming Ama, salamat Panginoon sa iyong pagtuturo sa amin ng tunay na paglilingkod. Panginoon, totoo na kami pa rin ay makamundo. Kung minsan ay sa aming paglilingkod ay ang kagustuhan namin ay kami ay maitaas at kami ay purihin. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, kami ay humihingi, kami ay nananalangin na sa kapangyarihan ng iyong kamay ay bigyan mo kami, Panginoon, ng humility. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kababaang loob. Parang sa ganun ay katuparan namin ang inyong hangarin na sa aming paglilingkod ay kami ay nasa huli. Kami ay
na nangunguna ay kami ay dapat maglingkod. Panginoon, salamat sa iyong katuruan. Salamat sa iyong gabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay nga po ng kadakilaan sa konteksto ng kaharian ng ating Diyos ay hindi nahahanap sa posisyon. Hindi nahahanap sa kapangyarihan. Ito ay nahahanap sa paglilingkod. So tayo po ay maglingkod sa ating Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng krus upang paalalahanan tayo na ang landas ng pagsunod, ang landas ng kadakilaan, ang landas ng kaluwalhatian ay matatagpuan lamang sa paglilingkod sa iba habang tayo ay naglilingkod sa Diyos. At bilang tugon sa ginawa ng Diyos para sa atin, ibilik natin kung anuman ang nararapat sa Kanya. Ang ating mga ikapu at handog. Maaari mong i-deposito ang iyong mga ikapu at handog gamit ang mga detalye ng bangko na pinapakita ngayon sa screen. Maaari mo ring ipadala ang iyong mga ikapu sa pamamagitan ng GCash o Paymaya o ihulog ito sa sanktuaryo ng aming simbahan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagtuturo niyo sa amin kung paano maging isang lingkod. Kami ay lumalapit sa iyo nang may mapagpakumbabang puso dahil labis kami nagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay mo sa amin araw-araw. Kaya Panginoon, sa pamamagitan ng aming pasasalamat, idinudulog namin sa iyo ang mga handog na aming kaloob. Marapatin mo pong tanggapin ang mga handog na ito bilang tanda na pag-alay ng aming sarili sa iyo. Maraming salamat. Ito ay panalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Good morning! Now for our announcements this week. This coming Wednesday, September 2, our online prayer service will focus on our salt and light. Please join us so that we can pray for our beloved senior brothers and sisters. This is also a good time for us to pray for the church concerns and for our personal concerns. The service is at 8 p.m. via Zoom. So please contact the pastors, church staff, and ministry leads for the meeting ID and password to join. The Covenant Family Ministry, MKB, MIB, WOMB, Kaagapay, and Salt and Light are inviting members and worshipers of the church for the upcoming online activities and webinars on September 4, 18, and October 23. September 4 will be about managing finances during the pandemic, and this will be led by Mr. Francis Kong. He will also be the guest speaker on September 18th. The webinars will be conducted live via Zoom only, so we are encouraging families to register and view together. For details on how to register, please visit the Facebook page of the church as we have a link there for registration. Please contact also any of the ministry leads of the Covenant Family Ministries or the core of the Marriage Keepers in Bread. To end the announcements, we want to remind you that we have our weekly online Bible studies and doctrinal classes. Please see the schedule here as well as in our Facebook page. These are open to everyone, so please contact our pastors if you would like to join one of the classes. God bless you and your family this week, and we pray that you will stay safe. We will end the service with our closing prayer and benediction. Tayo ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na iyong binigay sa amin, parang ikaw ay aming sambahin sa gitna ng COVID-19. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa teknolohiya na bagamat kami ay malalayo nakakulong sa aming mga tahanan. Sa iyong kabutihan, Panginoon,
ay kami ay nagkakaisa na magsamba sa iyo ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa iyo, pagbibigay mo sa amin ng iyong kabutihan. Lord, salamat sa mga members ng multimedia. Salamat, Panginoon, sa kanilang pag-prepare nitong worship service na ito. At ito ay naihatid sa iyong mga mananampalataya, sa iyong mga anak. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga sumali dito sa ating worship service, ang mga nagbigay ng opening prayer, ang nagbigay ng pagpapasalamat, ang mga nagbigay ng mga anunsyo, ang mga kumanta, O Lord, ang mga instrumentalist, O God, salamat sa lahat ng kanila. At salamat, Panginoon, ang pagbibigay mo sa kanila ng kakayahan. Lord, salamat at sa lahat ng aming ginawa ay ikaw ay aming mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Panginoon, tinataas ko, O God, ang lahat ng mga namumuno dito sa inyong simbahan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom, bigyan mo sila ng kakayahan, parang maisakatuparan ang iyong layunin sa Bread from Heaven Christian Fellowship. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng mga dinala mo parang mag-attend dito sa worship service na ito. Gabayan mo sila, Panginoon. Ang kanilang narinig ay manahan sa kanilang mga puso at gawin mong, Panginoon, na ito ay magbunga ng bunga ng walang hanggan. Panginoon, panalangin ko rin sa iyo na lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga birthdays at saka wedding anniversaries ay bigyan mo sila, Panginoon, ng kasaganaan. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng karagdagan na taon sa kanilang mga buhay. Gawin mo, Panginoon, ang mga buhay na binigay na ito, parang ito ay magamit parang sa ikaluwalhati ng iyong pangalan. Panginoon, kami din ay nananalangin muli na sa lahat ng mga may sakit, O Lord, sa lahat ng mga may karamdaman, Panginoon, tinataas din namin sa kanila na hipuin mo sila at sila ay iyong pagalingin. Panalangin din namin, Panginoon, na ang COVID-19 na ito, O Lord, ay iyong sugpuin. Dahil ikaw, Panginoon, ay pinakamapangyarihan sa lahat. Panginoon, hanggang ngayon ay hindi pa nakakakita ang mga mundo, ang mga tao, kung paano sugpuin ito. Kaya, Panginoon, kami ay nananalangin na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay ito, Panginoon, ay iyong sugpuin. Lord, Panginoon, panalangin namin na gawin mo na ang COVID-19 na ito ay mawalang bisa,
mawalang kapangyarihan, mawalan ng kakayahan na manakit ng tao. Panginoon, panalangin din namin na turuan mo ang mga tao sa mundo. Turuan mo, Panginoon, ang mga tao ng aming bayang Pilipinas na, Lord, kami ay makasalanan. Kami ay hindi nga nararapat, O God, na mamuhay. Kami, Panginoon, ay pinaparusahan marahil dito sa COVID-19. Kaya, Panginoon, kami ay humihingi sa iyo na ipadama mo, Panginoon, sa mga makamundo, O God, na ikaw ay makapangyarihan, na ikaw ay dapat sambahin, at ikaw ay dapat sundin. Panginoon, gamitin mo ito, O Lord, sa iyong ikaluluwalhati. Lord, Panginoon, kami ay nananalangin na sa lahat ng oras ay gabayan mo ang inyong mga anak. Lord, sa aming paghihiwalay, O Lord, ay ipamahagi ko ang iyong salita sa iyong mga anak. Lord, mga anak ng Diyos, the Lord bless you and keep you. The face of the Lord be upon you and give you peace. The grace of the Lord is upon you all. Walk always according to the will of God. Walk always in the Spirit, so that you walk according to the will of God. Go and make disciples of all nations. Go also and make Bread from Heaven Christian Fellowship known. Sa lahat ng ito, Panginoon, ay aming panalangin sa iyong pangalan. Amen and Amen. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. Bawat oras at araw ay siya ang kalakasan. May galak,